Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topic. So sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa naging balita, patungkol po dito sa mga kaso o mga impeachment case na isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So pare-pareho naman nating napanood kanina ang unang desisyon ng Kamara patungkol nga po dito sa impeachment case na kinakaharap ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, at ang isa sa mga naging desisyon nito ay katulad ng inaasahan natin noon pa na nakalalamang na hindi naman talaga tumulak sa Senado itong impeachment case ni Pangulong Bongbong Marcos, at ang naging desisyon ng Kamara is insufficient in substance, o ibig sabihin nito ay kapos sa sustansya yung mga kaso na ifinal sa kanya. So iba pa yung insufficient in form o yung kakulangan sa anyo sa istruktura ng kaso. So yan po ata ang pagbobotohan ng Kongreso sa Lunes ayon dito sa mga unang duminig ng impeachment case na ifinal kay Pangulong Bongbong Marcos, at malalaman natin ang pinal na desisyon sa Lunes. So alam naman natin na kumbaga malabo pa sa tubig Milo itong impeachment case na to, dahil unang-una alam naman po natin na majority ng Kamara ay kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos, at may mga ilan din na nagsasabi na ito lamang ay isang palabas, which is syempre pinaniniwalaan naman natin dahil kung ito ay isang talagang legitimate na impeachment case, sa opinion ko lamang po ito bagamat syempre sa mata ng mga sa mata ng mga kongresista, ito ay isang legitimate na pagpa-file ng impeachment case ay alam naman natin, di ba? Hindi naman tayo siyempre matatakot na magsalita na ito ay isa lamang palabas, at marami rin na nagsasabi na nailigtas ng Kamara si Pangulong Bongbong Marcos ngayon dahil syempre alam naman natin na ang magiging resulta ng botohan sa Lunes, dahil syempre kailangan po ng kailangan po ng 1/3 vote ng Kamara para maipanik sa Senado ang impeachment case na to, which is highly unlikely na makuha. Siyempre isang palabas lamang at pagsasagip, di ho ba? So ang para sa akin ang pinakapangit nga lamang po ng senaryo na to is kumbaga talagang hayagan pa nilang ipinakita sa tao kung papaano nila yurakan ang dunong, ang intelligence ng mga Pilipino, dahil alam naman natin pare-pareho na, di ba, majority ng Kongreso ay kanila. So ano ang punto? Di ba? Ano ang punto netong mga nagsasubmit ng impeachment case knowing na sila naman ay talagang mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos, at halata naman na sasagipin lamang nila si Pangulong Bongbong Marcos. Kapi-kapi ho tayo mga amo. So pointless, hindi ba pointless? Gumawa lamang sila ng palabas, hindi ho ba? So
Nakakalungkot nga lamang po dahil imbis na matuon ang atensyon ng ating mga mambabatas sa mga totoong problema ng ating bansa, ay mas pinili pa nilang makilahok o gumawa ng isang palabas na kung saan alam naman nilang hindi bibenta. So parang sa akin, ipinakikita nila sa atin kung gaano tayo kababaw. Which is alam ko hindi na totoo ngayon dahil syempre hindi naman masyadong bumenta yung ginawa nila na yan. Bagamat isa lamang ang nagpatunay dito na talagang ang mga mambabatas natin o ang mga ibinoto nating tao para ika nga gumawa at magpatupad ng batas, mukhang ginagawa lamang tayong mga mama. Di ba? At handa naman nilang tanggapin yung kahihiyan na yon para lang siguro maipakita na sila ay patas, which is totally hindi naman na pinaniniwalaan ng ating mga amo ng masang Pilipino. So, mainam na rin ito para ika nga alam nyo naman ang stance ko pagdating sa impeachment, lalo na sa ika nga halos papatapos na termino ng mga opisyal ng gobyerno at sabi nga nila ilang pending na lang 2028 na at alam naman natin na sa December ng 2026 itong taon na to ay ang ilan sa kanila ay maghahayag na ng ika nga pagkandidato para sa susunod na eleksyon. So wala na ring saysay, hindi ho ba? At sinabi ko na noon to na wala na ring maidudulot na inam kung mag-file pa na mag-file ng impeachment case itong mga tao na to dahil kumbaga ang hinahabol na lang nito sa opinion ko is grandstanding na lamang. So kumukuha na lamang sila ng atensyon, hindi ho ba? Kaya lang itong diskarte nila na to is kumbaga bulok na. Ewan ko lang sa inyo kung sariwa pa sa inyo, pero bulok na. At sinabi ko rin noon sa mga previous na video ko na hindi na natin kailangan ng impeachment case kasi uubos lamang tayo ng pera, ng panahon, at pati ang ekonomiya natin magsasuffer kapag natuloy pa itong mga impeachment na to. Ewan ko lamang kay BP Sara dahil ibang senaryo pa yon, haabangan pa natin yan. Pero baka doon kay BP Sara maiba ng konti dahil siyempre kalaban siya ng administrasyon at marami din ng mga politikong nakaupo ngayon ang may galit sa mga Duterte. So malamang baka yung kay BP Sara ang tumulak sa Senado at alam naman natin na inaabangan na ng Senado ang impeachment case na to dahil syempre nabalita na nga na yung unang impeachment ay nabasura na. So mas sisinupin nila itong ikalawang pagtatangka na pagpa-file ng impeachment case laban kay BP Sara. So pagdating naman dito kay Pangulong Bongbong Marcos, teka muna, pero at least sinabi ko na kay Pangulong Bongbong Marcos at kay BP Sara, hindi na natin kailangan ng impeachment. Hindi ko ba? Siguro mas mainam na tumutok na lamang ang ating mga mambabatas sa pagtugis doon sa mga kasama nila sa Kongreso at Senado na mga nagnakaw ng pondo ng bayan. Akala nila hindi na magiging bukang bibig ng mga Pilipino yon, pero magpasa hanggang ngayon kahit ako bukang bibig ko yan na kinakailangan may managot. Hindi lang yung mga taong empleyado ng DPWH at itong mga mangilan-ngilang mga kontratista. May mga politiko din na nakinabang dyan at hindi rin naman ako naniniwala na hindi alam ng Pangulo yan. Hindi ba? Lahat ng impormasyon patungkol sa ating gobyerno ay nalalaman ng Pangulo. At kung alam ng Pangulo yan, bakit hindi niya pinigilan? So, in a way,
Hindi ba? Deserving niya talaga na ma-impeach siya. Dahil either kasama siya dun sa krimen, sa pagnanakaw, pinabayaan niya na mangyari yon just to satisfy, para mapagbigyan lang yung kanyang mga kaalyado. Isama na natin diyan ang kanyang pinsan. Bagamat wala tayong pinanghahawakang ebidensya, hindi ba? Pero alam naman natin na ganun ang ginagawa ng ating mga politiko. At nakikita naman natin yan sa pang-araw-araw na balita. Sila ngayon ang nagbubulgara ng kanilang mga baho. Again, alam ng Pangulo yan. Alam ng Pangulo ang bawat impormasyon ng bawat politiko sa ating bansa kung nanaisin niya. At alam kong alam niya. Pero siyempre, questioning ko yon dahil either kasama siya o talagang pinabayaan na lang niyang mangyari. Which is, para sa akin, hindi ko lang alam sa batas, ay impeachable offense na yan. Hindi ho ba? Pero again, medyo late na. Hindi ho ba? Medyo late na. So, hindi na natin kailangan ng impeachment sa pagitan ng Pangulo at ng ikalawang Pangulo. Bagkos, ang dapat na pinagkakaabalahan ngayon ng ating mga politiko, bagamat wishful thinking na lang yun sa akin, tugisin yung mga talagang politiko, since sinasabi naman nila, wala silang alam, hindi ba? Hindi alam ng Pangulo. Tugisin nila yung mga politiko, yung mga kasama nila sa Kamara, yung mga kasama nila sa Senado na nakinabang sa korupsyon. Hindi rin ako pwedeng maniwala na puro opposition lang ang nagnakaw. Siguradong mas marami sa administrasyon. Di ho ba? Yung mga kaalyado ng Pangulo ang nagnakaw. Dahil sila ang may kapangyarihan ngayon eh. Hindi ho ba? Kahit anong pagtatanggol pa ang gawin ng kanilang mga bayarang media, bayarang mga vloggers, mga influencers, hindi maaaring walang involved na administrasyon diyan, na miyembro ng administrasyon o ng partido ni Pangulong Bongbong Marcos. At ulitin ko impeachable pa rin yung sinabi ko kanina. Impeachable offense pa rin yun. Either kasama siya o incompetent siya bilang Pangulo. Kasi ang impormasyon solely, pribilehiyo ng isang Pangulo yan. Pag sinabi ng isang Pangulo sa kanyang subordinates, mga subordinates niya, imbestigahan niyo si ganun. Bakit ganun kabilis ang pagyaman o pag-angat ng kanyang yaman? Sa loob lamang na 1 linggo o ilang araw lang, malalaman na ng Pangulo ang totoo. Bakit hindi niya magawa? Gayong siya ang Pangulo ng ating bansa. So, babalik ako doon sa katwiran ko. Pangatlong beses. Either kasama siya o sadya talagang incompetent siya at pinababayaan na lamang niyang mangurakot yung kanyang mga ka-administrasyon, kaalyado, para mapasaya sila at manatili siya sa pwesto. Kakalungkot. Yan po ang realidad ng politika ngayon. So, hindi natin mababago yan unless hindi natin kayang baguhin ang sistema ng pagboto natin. Hindi ba? Dapat magkaroon tayo ng pamantayan. Paulit-ulit ko sinasabi na dapat subukan natin yung mga bago. Yung bang hindi galing sa mga political dynasty, sa mga pamilyang naging hanap buhay na ang politika. Again, suggestion ko lamang po yun. Pero syempre, ang topic natin ay itong impeachment case. So abangan natin sa Lunes kung maiiba pa. Pero duda ko na tumulak pa yan dahil sa tingin ko walang buboto diyan. Meron man siguro mga ilan lamang. Pero sana susunod iwasan na nila yung mga ganyang palabas. Hindi ho ba? Dahil hindi naman naniniwala ang mga Pilipino sa ganyang uri ng palabas. Hindi ho ba? Talagang totally nagsisinungaling na ang ating mga politiko. Harap-harapan na
sa mainstream media, sa social media, harap-harapan na po sila nagsisinungaling. Sukat na mapahiya sila, wala na silang pakialam. Ang mahalaga lamang sa kanila, manatili sa posisyon at kumita. Manakaw ang pondo ng Pilipinas. So, dito ko natatapusin ang video na to at tingnan natin kung ano pa ang mga bagong kaganapan na mangyayari sa ating politika. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.